Kumusta mga ka-OFW? Alam nyo dati, ang akala ko basta kumikita na ako ng dollars, okay na. Na basta nakakapagpadala ako sa Pilipinas, sapat na. Pero nung tinignan ko yung bank account ko after 8 years of being OFW, nagulat ako. Bakit? Parang dumaan lang yung pera sa kamay ko. Doon ko na-realize na hindi sapat na malaki ang kinikita natin. Ang mahalaga ay kung magkano ang natitira. So today, i-share ko sa inyo kung paano ako namumuhay ng frugal dito sa ibang bansa bilang OFW nang hindi naman nagmumukhang kawawa. If you're new here, I'm Erica Joy, your joyful saver bestie. In my channel, I talk about simple money habits, frugal life of OFW, and personal finance tips. Ang goal natin, maging wais sa pera para mas mabilis tayong makauwi sa ating mahal sa buhay. Bago ko i-share yung frugal habits na ginawa ko para makaipon, i-share ko muna bakit ako nagtipid. Dati, aminin natin, nakaka-pressure yung balikbayan box culture. Bili dito, bili doon, lalo na dito sa Hong Kong, ang daming mga outlets na laging sale at nandun ako dati palagi. Pero napagod ako sa cycle na trabaho, sahod, bayad, utang. Kaya I decided to choose a frugal life. Hindi po ito pagiging kuripot ha. It's about being intentional. Pinili kong magtipid ngayon para sa mas mabilis na exit plan pa uwi sa Pilipinas. Gusto ko kasi pag uwi ko, hindi lang memories ang dala ko, kundi pati retirement fund at puhunan para sa negosyo. Ito yung tatlong main things na binago ko at ginawa kong habit. Number 1 is baon is life. Dati, mahilig ako mag-take out or kumain sa labas, kasama ang friends. Ngayon, nagme-meal prep na ako. Isipin mo, 50 to 100 HKD din ang isang meal sa labas. Pinakamura na siguro yung 35 HKD per meal. Kung 4 times a month mo gagawin yon, malaking bawas yun sa savings mo. So, instead na mag-eat out, nagbabaon ako minsan ng food din, salo-salo kami with friends during day off. Number 2, needs versus wants. Bago ako mag-check out sa Taobao o bumili sa mga sales sa mga outlets during day off, tinatanong ko muna ang sarili ko kung kailangan ko ba talaga ito. Most of the time, gusto ko lang pala makasabay sa uso. Another way na ginagawa ko is tinatanong ko yung sarili ko if this thing will give me really a joy. Or I'll do the 24 hours rule. Yung iniisip ko muna, in 24 hours, pinapalipas ko yan. And then kung talagang kailangan ko, doon ko lang siya bibilhin. Pero kung hindi ko talaga siya kailangan, hindi ko talaga siya bibilhin. Number 3 is automatic savings. Pagpasok ng sahod, bawas na agad ang savings bago ang padala at panggastos. What's left is what I spend. Hindi yung kung anong natira, yun ang isi-save. Kasi kadalasan walang natitira talaga, di ba? Kung dati ang formula ko na ginagamit is sahod minus expenses equals savings, ngayon baliktad na. Sahod minus savings equals expenses na. Mahirap pa? Oo naman. Minsan nakakaingit makita yung iba na laging may bagong gadget, may bagong damit, o may mga bagong gamit. Pero iniisip ko na lang yung goals ko. Frugal living, give me peace of mind. Hindi na ako kinakabahan tuwing end of the month. Kasi alam ko na mayroon akong iniipon. Sa mga kapwa OFW ko, hindi po tayo habang buhay malakas. Habang nandito tayo, samantalahin natin yung pagkakataon na mag-ipon. Hindi nakakahiya ang magtipid. Ang nakakahiya ay tagal na natin dito sa abroad pero uuwi tayong back to zero pa rin. Sana ay may nakuha kayong inspirasyon sa kwento ko. Kayo, ano ang pinaka-epektibong tipid tips nyo dito sa abroad? Comment nyo naman para matuto din ako sa inyo. Don't forget to like this video, subscribe to our channel, sabay-sabay tayong mag-ipon para sa mas magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, ingat po kayo. Thanks for being a joyful saver. Bye!